So hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Piece Chapter 1091 full spoiler. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1091 at ang title nga nito ay Sentomaru. Nagsimula ang chapter sa mga pasifista at sa mga sea beast weapon at nagsimula na ngang umatake ang mga ito sa mga marines. Nagawa nga raw pabagsakin ng mga sea beast weapon ang ilang barko ng mga ito at dalawa sa mga vice admiral ang nakipaglaban sa kanila. Nagawa nga raw sipain ni Dal sa mukha ang isa sa mga pasifista at eto naman daw Vice Admiral na merong napakaraming baba gumagamit ng mechanical arm. Pareho nga raw ito kay Zephyr sa movie na Filmsay at sinuntok niya nga ang isa sa mga sea beast weapon. So nagpapakita nga to na malalakas din ang mga Vice Admiral na kasama sa misyong ito. Mukhang hindi nga isang devil fruit user si Dal at ang Vice Admiral na merong maraming baba at maganda nga na parang nasama na sa kwento si Zephyr dahil sa meron ngang parehong mechanical arm ang isa sa mga Vice Admiral. At sa pagkakaalala ko nga, gawa ito sa Kairoseki kaya siguradong hindi nga basta-basta ang Vice Admiral na to. Moving on, cut na nga rito kay Kizaru versus Sentomaru. Sa ginawa nga raw na pagsipa ng Admiral sa last chapter, talagang lipad nga raw palayo si Sentomaru. Ina-expect na nga nating mangyari ito dahil kahit na nga nakasalag si Sentomaru at sinabi niyang napakatibay ng depensa niya, talagang alam nating lahat na napakalayo nga ng agwat ng lakas ng isang Admiral sa kanya at talagang napakatinding atake nga ang binitawan ni Kizaru. At mula nga dyan, tinanong ng Admiral si Sentomaru kung bakit ba ito kumakampi sa mga pirata. Sagot naman ito ay kakampi nga raw siya sa kahit na sino, matulungan lamang si Uncle Vegapunk. At mula nga dyan nagkaroon ng flashback at pareho nga raw ito sa SBS Volume 106. So bali ito nga yung paliwanag sa SBS Volume 106. Nagkaroon nga raw ng report sa mga Marines patungkol sa isang mabangis na oso at inaatake nga raw nito ang isang human village. Sumama nga raw si Vegapunk sa mission para mag-set up ng system para labanan ng oso. At sa ginawang pag-iimbestiga ng mga Marines napag-alaman nila na tinalo na ng isang bata gamit ang sumo ang napakaraming mga oso. At ito nga raw ngayon ang naghahari sa kabundukan na yon. Ang lalaking bata nga raw na yun walang iba kundi si Sentomaru. Siya nga nabandona ng mga villager nung mas bata pa siya dahil sa violent behavior niya. At dahil nga sa lakas niya talagang hindi na siya bumalik pa ng village at lagi na nga lang siyang gutom. At dun nga siya hinard ni Dr. Vegapunk bilang bodyguard nito. Subali yan nga yung nangyari sa SBS Volume 106 at pareho nga lang ito sa ipinakitang flashback ni Sentomaru. Isang araw si Kizaru sa kasama ni Dr. Vegapunk para tulungan ang village sa oso. Dun nga natagpuan si Sentomaru at hinard dito ni Dr. Vegapunk bilang bodyguard at nagpaturo naman si Sentomaru kay Kizaru kung paanong lumaban para mas maging magaling na bodyguard daw siya. Subali yan nga ang flashback ng tatlo at talagang napakalalim nga ng ugnayan nila. At balik nga sa present na nangyayari kung saan umatake muli si Kizaru, ginamit niya ang Yasakani no Magatama pero umatake nga rin si Sentomaru at ginamit niya ang Ashigara Dokoi pero nagawa nga itong pigilan ni Kizaru kahit na nga hindi siya gumagamit ng devil fruit abilities niya. At mula nga dyan sinabi ni Kizaru na tinuruan niya nga raw ito kung paano mas maging malakas na tulad niya pero yung depensa niya nga raw talagang hindi matatalo kay Sentomaru. Matapos nga yan talagang natalo na si Sentomaru gamit ang napakalakas na beam ni Kizaru at ang matindi ginamit nga ni Kizaru ang command chip para utusan ng mga pasifista at para labanan ng mga ito ang mga sea beast weapon ni Dr. Vegapunk. At sinabi nga dyan ni Kizaru kay Sentomaru na ginawa niya nga raw yung mission niya at sana nga raw mailigtas niya ito kasama si York, ang Punk Records at pati na ang power plant. At ipinakita nga raw close up ang mukha ni Kizaru, talagang seryoso at galit nga ito. Subali ayun, talagang napakabigat nga ng mission na ito para kay Kizaru. Napakalapit nga ng dalawa sa kanya at talagang siya pa nga yung naatasan. At gaya nga ng hula natin talagang seryoso at galit itong si Kizaru. Siguradong makikita natin yung full power niya at ibang iba nga ito sa Kizaru na kilala natin. Kasunod ay cut na nga rito sa labas ng Labo Base kung saan pinapakita nga ang Vega Force 1. Dala nga ng robot ang Sunny at dadalhin niya nga ito sa kabilang side ng isla. At kung maalala nyo, ang plano nga ay pumunta sa northeast at dyan nga yun patungo sa likod ng isla. Pero kasabay nga ng mga pangyayari biglang nandyan at nakalusot na sa barrier yang si Kizaru. Sa loob naman ng Labo Base gumalaw na nga si Rob Lucci at bigla nga nitong inatake si Dr. Vegapunk. Pero bigla nga sumalig si Stase at ginamit niya nga ang katawan niya para maprotektahan ng matanda habang si Sanji naman agad na kinuha ang bubble gun ni Nami at ginamit niya nga ito para matrap si Kako sa loob ng bula. At kasunod agad ngang inatake ni Zoro si Rob Lucci. Pareho nga silang lumampas sa wall at lipad palabas ng laboratorio ang dalawa. Talagang matindi nga si Rob Lucci at
hindi niya sinusukuan ang mission niyang patayin si Dr. Vegapunk. Buti na nga lang syempre at nandyan nga si Stussy para protektahan ng matanda. Si Kaku naman kahit na nga injured, mabuti ay naikulong nga agad siya ni Sanji. Masyado ang naging mabait ang mga Straw Hat at sinamantala nga ito ng mga CP0. At kahit na nga wala si Luffy sa loob ng laboratorio, talagang hindi nga papayag si Zoro sa ginawa ni Rob Lucci. Dinala na nga siya sa labas at talagang matinding bakbakan nga ito. Nakita na natin na walang binatbat at pinaglaruan nga lang ni Luffy ang awaken zone nitong si Rob Lucci. Kaya nakakasiguro nga tayo na lamang si Zoro at mananalo nga siya sa labang ito. At talagang napaka-hype nga dahil sa talagang hindi natin inaasahan yung matchup nilang dalawa. Kasunod sa huling panel pinakitang susunod na nga si Kizaru sa Vega Force 1. Pero bigla na nga lang daw dyan sumulpot si Luffy at nagpakawala nga siya ng sipa sa Admiral. At sinabi niya nga dyan kay Kizaru na 100 beses na mas malakas ng araw sila compared 2 years ago. So talagang napaka-hype nga nito mga tol at final ay mapapalaban na nga sa isang Admiral si Luffy. Base nga sa mga leak naka-base form daw si Luffy at nagawa naman daw sa legend ni Kizaru yung sipa niya. Hindi nga bluff yung sinabi ni Luffy na mas malakas na sila ng 100 beses 2 years ago dahil sa talagang napakatindi nga ng naging power up ng lahat ng mga Straw Hat. Talagang hindi nga nakakalimutan ni Luffy ang nangyari sa Baode Archipelago 2 years ago. At alam nating lahat na isa nga si Kizaru sa mga dahilan kung bakit sila naghiwa-hiwalay nung time na yon. Parang magiging paghiganti nga ang laban na ito para kay Luffy. Ni isa sa mga nakama niya talagang wala siyang maprotektahan nung time na yon. Kaya ngayon siguradong hindi nga tayo bibiguin ni Luffy. Tinalo niya ng strongest creature at ang dating Yonko na si Kaido. Kaya talagang hindi magme-make sense kung matatalo si Luffy dito kay Kizaru. At siguradong magiging matindi ang labang ito dahil sa siguradong gagawin ni Kizaru ang lahat para matupad ang mission niya. Pero kahit nga siya talagang hindi nakakasiguro dahil sa sinabi niya kanina kay Sentomaru na sana raw mailigtas niya ito kasama si Yerk, ang Punk Records at pati na nga rin ang power plant. Pero maaaring makita nga nating sumali sa laban ang Gorosei na si Saint J. Garcia Saturn. Maaaring dun nga madihado ng matindi si Luffy. Pero marami pa naman sa mga Straw Hat ang walang kalaban tulad na lamang ni Jinbei at ni Sanji. Kaya kung sakali siguradong matutulungan nga nilang lumaban si Luffy. So bali ayun, eto na nga ang kabuuan ng video natin at kung nagustuhan nyo huwag nyo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Abangan nyo nga ang ating full chapter para sa mas detalyadong kwento. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!